Ang oras po natin, alas 9, Gis ng umaga. Programang walang itatago, kwentuhang walang preno, diretsahan ang balitaktakan dito. Huwag kang bibitiw at baka hindi mo masagap ang mga impormasyong off the record. DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga sesyonista, Senator J.V. Ejercito, Secretary Boying Remulla, Ambassador Teddy Boy Locsin, Attorney Todo Dulay, Congressman Jonathan De La Cruz, Ed Javier, Paulo Capino. DZRH Executive Session. Good morning, Pilipinas! Ito po yung programang Executive Session. Live na live po kami Sabado umaga. Samahan niyo po kami hanggang mamaya 10:00 kalahati sapagkat tuloy-tuloy po ang ating kwentuhan at balitaktakan. Ako po si Attorney Dodo Dulay. Kasama po natin, walang iba, Congressman Jonathan De La Cruz, Secretary Boying Remulla, Senator J.B. Ejercito at si Paring Pao Capino. Good morning, boys! Good morning! Good morning! Good morning! Napakabigat! Napakabigat! At siyempre, ang mainit na mga nangyaring balita. Nagtayo ay long weekend, haba, long weekend. Haba. Ang haba. Paggising natin, gusto lang natin bigyan ng congratulations ang bagong hirang na Chief ng Philippine National Police, si Jose Melesio Tateng Nartates Jr. ng Philippine National Police at bagong talaga po siya. Kahapon ay Command conference kahapon at inilatag niya na yung kanyang 7-point agenda para sa Philippine National Police at ito na ang magiging galaw ng kapulisan sa kanyang pamumuno. At binigyan ng instructions ang IG na kailangan maging active. Lalong-lalo na. Integrity monitoring. Importante. Lifestyle. Nako, importante yan. Yung mga tampipin nyo dyan, ayusin nyo. Dapat may gulong. Dapat may gulong. Mahirap, buhatin yan. Kaya ito, maasahan natin. Tampipin ngayon, transparent na dapat. Nakikita. See-through. Para makita kung pampano o iba. Nakikita dapat. Baka mamaya, Para makita yung mga pampa. Baka naka-garbage bag, bawal. Dapat see-through. See-through. Pero maganda. Nakikita si Ninoy doon. Tsaka Tito Big and Joey. Bundle yun. Yan. Agila na ngayon. Wala na. Agila na. Iba na. Design. Iba na yung design. Ganun ba? Iba na ba design? Yun. Kaya maganda naman sapagkat alam nyo naman ang Philippine National Police isang professional na organisasyon. Yes. At siyempre po yun naman ay kami lahat diyan ay sumusunod sa utos sa chain of command at siyempre sa National Police Commission. Siyempre. Sapagkat siyempre, di ba, Sec Boying, ang NAPOLCOM is a constitutional body. By the Constitution, Di ba? for there to be a National Police Commission Oo. to supervise. Civilianize the police. Ayun. Kaya ito ba yung tinatawag nating civilian supremacy Over military. Over uniform personnel. Yes. Uniform personnel. Ayun. Kaya marami po na mga ganap na mangyayari pero sinabi naman ni maganda naman yung mensahe ng ating bagong hirang na Chief PNP si Chief The PNP. only real fundamental issue actually sa mga nangyari was the NAPOLCOM. Ayun, yung NAPOLCOM at saka maganda rin naman yung mensahe ni Chief PNP Nartates na sinabi naman niya na yung mga magaganda na mga nagawa ng ating dating Chief PNP ay itutuloy naman. Yes. At pagagandahin pa, palalawigin pa. So, naman, ang message kahapon ni Chief PNP Nartates is that
the PNP is a professional organization. We should proceed and continue with the work. Tama. Sabi niya, Tama trabaho yun. lang tayo. Yun lang. At inaasahan ng taong bayan na tayo ay magtrabaho. Malaki kasi ang kinakarap ng PNP ngayon dahil darating na yung ASEAN pati. ASEAN. ASEAN. Ano, Ilan ba yan? 2026. 280,000? Alin yung Ang, 220 plus thousand. Ha? 220,000. 220. 228,000. Oo. 1,000. Tapos meron this year yung BARM election. BARM election. Yun ang Hindi unang-una. nagre-retire dyan every year. Mga 10,000 mahigit. More or less. More or Diba? less. Pero meron naman kasing May naman recruitment. May recruitment. active tuloy-tuloy oh. naman na recruitment. Oo. At ang PNPA, the Academy is producing a lot of graduates every year. Pero yan ang dapat ayusin din na Yes. i-work up dapat yan. Hindi na dapat high school graduate yan. Dapat dyan college graduate na ilagay mo dyan. Ngayon, ano yan? That will have to come from NAPOLCOM. They have to NAPOLCOM, set the oh. guidance kung ano ba talaga. At saka yung mga accreditation. We need Testing. more mature people to run the police. Mahirap yung masyadong Tsaka bata. may academic background na bago pa sila Sabihin ma-admit. mo, dapat may baccalaureate degree at least. Yes. Bago siya umapak ng... With the minimum degree in mathematics and other subjects. Oh. Dapat may degree At saka ano yan. Ang bigat No, ng- kailangan yun. Importante yun. At saka GMRC. Oh, good manners and right conduct. Di ba sa grade school pa lang, tinuturo Oo, yun na nga. yun, Pero di ba? tuloy-tuloy. Disciplining yun eh. That's a Discipline lang naman yan. arrangement. Discipline lang talaga. Sa academy... Kasi ang math naman is a discipline. Yes. Sa academy, I We should think treat it wala that way. namang problema ang sa academy. I think yung sa initial recruitment. It's the recruitment. Importante. Sa mga, Napaka-importante mga PNCO, nun. mga Yes. non-commissioned officers, mas importante yon na dapat siguro mas masusi ang... Dapat nakakapag-algebra at trigonometry. Ganon? Yung PNCO? Hindi yung officers. Yung officers. So, Kasi pero yung officers non-commissioned, mga lower rank, mga anong requirements sa team mo para sa'yo? No, hindi ko pa alam yun. Pero ako, tingin ko talaga, to be admitted to the PNPA, Oo. kinakailangan talaga college graduate. Dapat may degree. Kaya, Hindi, yung mga non-commissioned, Oo. continuing GMRC yun. good manners and right conduct. Oo. Hindi, ano naman, sa totoo lang naman, doon naman, base naman doon sa data namin, only very few, 1% or less than 1%. Ang talagang nagkakaproblema. Scalawags. Alam mo, sa totoo lang, napakahirap din kasi ng trabaho ng isang pulis. Yes, Sapagkat kapag ikaw ay pulis, you are expected to do everything. Multitask ka eh. Tsaka 24/7 yan, ha? Maski na 24/7. nasa bahay ka na. Whether you're in or out of uniform, you are on duty eh. No? Yes, yes. Ni-risk mo yung buhay mo diyan. Oo. Kaya din Mabigat yan. Always on the line. mabigat. Kasi alam mo, Always on the line. ang trabaho dyan, pag ikaw nasa frontline ka, so may law enforcement function ka. Kapag nagkaroon ng sakuna, rescue ka naman. Kasama ka doon. Yes. Kapag nagkagulo sa inyo, mediator ka pa. Multitasking talaga pag nasa baba. Kaya, On or off duty. Ako, kung tatanungin mo ako about the PNPA, Oo. lalagay ko mo dyan cum laude. How Undergraduates. puro honor. Para yung aspiration talaga. Ibig sabihin yung mga pag ikaw ay sa public schools o state university, honor graduate ka, automatic pwede ka pumasok doon. Parang gano'n. Pwede ka. Eligible ka kagad. Pumasok kagad. Para makakuha. Magandang suggestion yan, ha? Yung mga gano'n, no? Para yung madagdagan, ano? Hindi, para yung leadership, talagang respectable talaga. Pero alam nyo, ito yung nalaman ko lang, siyempre dahil tayo ay nasama na nga sa Philippine National Police. Alam mo, yung Philippine National Police Academy is really a way for our qualified Filipinos to get a really leg up. Kasi Advancement in life. alam mo, marami talaga dito sa nag-umpisa diyan, talagang parang UP to eh. Mga scholar ng bayan, wala talaga, Wala na nga nag-a-apply maging sundalo. Gusto lahat maging pulis. Ganun ba? Mas marami bang aplikante ngayon? Layo. Ang layo. Malayo? Oo. Thousands yun. Mas maraming nag-a-apply maging pulis kaysa maging sundalo. Oo. Tanungin ko ba kung bakit? Bakit kaya? Hindi, ang perception talaga malakas kumita ng pera. I mean, let's face it. Ngayon ang perception ng tao. People grow up to the fact that policemen are well off. Ganun ba? Mas marami, ha? Oo, sa numero. Ako lang, Mas magandang buhay. Hindi ko alam eh. Magkaiba yung kultura na yan. Oo. Right after the war and towards the 70s, 80s. Kasi ano ba? kultura ng pulis noon, iba, talagang sakripisyo. Yung Hindi, matindi yun. Kasi
Kasi they were part of the military establishment Dati, ano? at that time. Except for those yung mga local. Meron kasi mga local police. Di ba nung una, ano yan? Ano ba yung PC... Philippine Constabulary. Metrocom, di ba? Philippine Yun, Constabulary. panahon na yun, Philippine under the Constabulary. AFP yun, tama Military ba? establishment. Military, ang Metrocom, PC, Yes, at that yes. time. Tapos when the law came, yung PNP, INP Ano pa yun eh? pa, no? Integrated INP pa. National Police. Saka nahiwalay yung, Yes. Yung military. PNP from the military. The police, Ayun, yun. The police, yung Philippine police. Constabulary, Nahiwalay. na-dissolve na yun. Yes. Naging Integrated na lang sila. Integrated National Police na. So, nahiwalay na yung establishmento ng police. From the Hindi military. kasi ang history naman ng Constabulary, from the time the Americans came Yes. in, doon tinayo ang Constabulary. Ganun ba? Oo. So, Krami, ibig sabihin, krami. hango ito sa... Ha? Yung krami. Hango ito sa... Military. American... Military. 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 Hindi, Ayun. noon, Police Military Forces, isa lang yan dati. Isa lang yan. So, under the military. No, siya, under the American basically. rule. Under the American rule. Tapos doon, after that, PC. post-war, We iniwalay try na. to civilianize. Oo. Kaya lang, syempre, gera pa tayo ng galing eh. Oo. Yung brutality of war, nandiyan pa eh. So, malaking adjustment mechanism. Imagine, 1970 is how many years removed from the war? Yes. 30 years na yun. More, a little... 25 years lang. 25 years lang. 25 years lang. Oo. Kaya malapit pa yun eh. Malapit. Malapit pa yun. Tapos iniba na, no? Nagkaroon na ng batas. Yun. Kaya maganda rin na na civilianize at nag-iba para malaman din natin ibang maging mandato. Yung 20 years after the war, 1965, ano pa noon? Mararamdaman mo pa talaga yung ibang military yung ibang pa, military and military yung notion pa, mo ng brutality nung panahon ng gera. Iba pa, no? Iba pa Pero nun. ngayon, iba na, no? Civilianized na talaga ngayon, no? So talagang dapat talaga na, siyempre, iba na rin ang pamamaraan dahil iba naman talaga trabaho ng pulis sa military. Iba talaga, iba naman talaga. Oo. Very localized yung ating mga pulis. Talagang, iba ang dapat na pagtanaw at paggalaw, pagkilos ng ating kapulisan. At yan naman ay tinututukan ng ating bagong si PNP, At nagkaroon ng konting yung problema dahil nga naging nationwide, etc. and everything. You can go to any place. Dati kasi, ang mga pulis talagang homegrown. Ibig sabihin, local lang sa munisipyo mo, city. Local, Ito prior to INP to. Prior Kilala ka ng to... lahat ng tao. Kilala ka ng lahat ng tao. Kaya kung ikaw ay maloko, tao mismo, the community But ngayon pa rin naman, kilala ka pa rin naman ngayon eh. Hindi, iba naman pagkakilala ngayon eh. the community self-disciplines you. Yun ang nangyayari dati. Yes. Pero ngayon, dahil nationalized na, ay iba na, may hierarchy na, etc. Pero ang kailangan mangyari, ma-merge natin yung notion. Yes. Na national. Ang local. police, national in scope, Okay. pero local in character. Yes. Okay. Meaning to say, the policemen belong to the community. Hindi Para dapat kilala iwalay. nila yung kanilang pinaglilingkuran. Tsaka hindi na sila palipat-lipat. Ito lang ang ito lang kasi ang ito lang kasi yung napansin ko doon sa hanay ng kapulisan. Hindi naman lahat kasi nanggagaling sa isang locality. Skewed din yung ibig sabihin, may marami sa mas galing sa ibang lugar, mas konti yung ibang lugar. So hindi mo talaga ma-localize kasi for example, Ang priority mo talaga In local. is to make them nearer their families. Para hindi Para magkakaproblema. tsaka para kilala pa rin sila ng society. You have to keep them really there. Oo. Kasi kung palipat-lipat yan, pati ang kaya sa atin, sa DOJ na hanggang ngayon, nagkakaproblema tayo minsan sa mga hearing pag nililipat yung mga pulis. Di ba? Kasi silang testigo eh. Hindi, ito nga ang ito nga Malaking yung problema yun, Malaking problema ito yung reality, na talagang ang ating mga kapulisan, talagang sabi nga ni Chief Torre, lahat naman sanay na malipat, ma-reassign. Ganun talaga ang buhay sapagkat kung saan ka kailangan, doon ka pinapadala. Pero you do that for the officers. Yes. Hindi, even for the PNCOs kailangan. Yun na nga. So officers lang, Ang ganon. tsaka yung mga special skills lang Yes. ang pwede mo ilipat. Pero Yung mga yung community mga local. police talaga. Pwede, pero ang problema nga, hindi lahat ng mga pulis galing sa lugar na yon dahil pag nag-recruit ka, for example, o magre-recruit ka,
Yung malaking batch mo na i-recruit sa'yo, galing ka ng Region 1, 2, 3, or whatever. Hindi naman, yung iba, merong panakada ka, Region 7, Region 8, Region 10, Region 9. Kaya nga, so, talagang kukulagin ka kapag kaya nga yung recruitment system mo. Doon mo maano yung kailangan ng recruitment system should be proportionate, parang ganun. Proportionate. Population-based, etc. Yung ganun Napolcom yun. Iwanan natin sa Napolcom yan kung yung paano. Napaka-importante yan. Very reasonable kausapin. Oo, ano yan. Very proactive yung... Nagalati kasama yun, si Ralph. Very proactive yung ating... Sa bata pa lang yan, aktibo na talaga yan. Vice Chair, Executive Officer ng organization, nag-ano yan. Kaya importante yung ano... Saka pleb pa siya. Galing pa siya sa pleb. Galing pleb. Pleb Quezon City. Matagal siya nag-pleb Quezon City. Kaya dapat talaga magkaroon ng localization. Yan ang pag-uusapan siguro sa... People's Law Enforcement Bureau. Board. Kaya iwan natin yan at sana yung mapag-usapan ng Napolcom yan, magkaroon ng bagong pamaraan ng pag-recruit. At para sinasabi nga ni Sec Boying ay magkaroon ng kumbaga localization ng ating mga pulis. Para maging community figures. Yan ba, pwede ba yung localization na yan sa mga project? Yung ano yan? Kailangan mo yan sa prosecutors. Sa police. Di ba? Kahit yung kung mayroong medical community sa lugar, dapat these people should be known in the community. Para makilala sila. Lahat. Kaya lang, alam mo, ito lang para baka hindi lang alam mo ng mga kababayan natin yung pong mga ating pong mga kapulisan, yan po, pag na-assign po yan sa ibang probinsya, ang hirap ng sitwasyon nila. Walang living allowance. That is precisely why the localization program should be enhanced. So talagang pag pinatawag yan sa Usgado, talagang napakahirap kasi wala naman allowance na pangbiyahe. Kaya nga importante yung localization. Kung tiga Sambuanga sila, sa Sambuanga sila ma-assign. Or sabi ko nga, kung may kaso, alam mo, Sekboy, kung may kaso, pag ang police naka-assign, for example, sa Sambuanga, ang kaso nasa Luzon, online na lang video para hindi mahirapan. Pwede ang online, but there are times that you have to be there. The defense will be entitled to the policeman being cross-examined in the premises. Yun ang problema. Paano ngayon yung gastusin niya? Sabagat di naman binibigyan ng panggastos, wala namang pondo. Hindi nga yung dahilan Protection of rights pa rin yun. Kailangan solusyonan lang. Primacy of rights pa rin tayo. Pero kailangan solusyonan yun. Di ba? Dahil kawawa naman yung ating mga... I think over time, in the next 3 years, baka pwedeng gawin niya na Napolcom all of those things para maiayos yung sistema. The primacy of human and constitutional rights. Dahil kung defense counsel ka, di ba? Hihingi mo, face to face, di ba? Let's go with the international community in embracing values. These importante yun. Tama. Kaya nga, napaka-importante na over the next 3 years, pwedeng kasi na to rin ni Presidente, maayos lahat yan in terms of policy. Para maging maliwanag. I think he has a very good human rights review record. Workout. Human rights record. Tayo ngayon, di ba? Dinidefend mo yun, di ba? Kailan ka ba pupunta at i-defend mo uli yung ating human rights? Kailan ka pumunta? Kasi kailangan mo i-defend yun. Graduate tayo after 2 years. 2.5 years. So graduate na after that? Wala na. Ibig sabihin, okay na. We're done. Compliant na tayo, compliant na. Tapos na yung UN Joint Program. Tapos na, di ba? Natapos na. Tayo na nagtutuloy, di ba? Tayo na nagtutuloy. Kaya maganda yung ating pagsama, yung ginawa mo na sumama tayo na sa United Nations ano ba ito? Joint Program on Human Rights. Andun na yun, inabutan ko yun. Sinasabi ko lang, we work closely with them in showing them that we can run our country better than even anybody else. At saka kaya natin on our own, di ba? Following all the principles of human rights. Yan. O, kita nyo narinig nyo naman ng ating Secretary of Justice. Pero kailangan muna tayo mag-break. Kasi ito na naman, nakapila na naman po. Pasensya na po pero wag po kayo bibitiw. Sagwat, kailangan hindi mo tayo kumikita. Kailangan mo tayo mag-break, pero babalik po kami. Tayo nyo lang po ang oras po natin, 9:30 ng umaga.
Good morning, Pilipinas! Nagbabalik po ang inyong programang Executive Session. Siyempre, dito muli po kami. Samahan niyo po kami gamamayang ikasamput kalahati. Huwag po kayong bibitiw, ha? Ako po si Attorney Dodo Dulay. Siyempre, dito po, walang iba. Secretary Boy Memulya, Senator JB Ejercito, Congressman John De La Cruz, at paring Pao Cabino. Good morning, boy! Good morning. Bati tayo ng mga ano natin. Ipakilala mo sarili mo, IG, ikaw naman, oh. Ako nga pala si Dodo. Nakalimutan ko ba? Nakakalimutan ko. Dodi. Oh, good morning kay Ma'am Ria Soto. Good morning po, nanonood. May Mariles Plamignano, si Aya Rayleigh Darius sa amin sa DCRH sa Facebook to, ha. At saka si JR Sumagi. Uy, JR. Ito, weekly rin nakikinig. Si Sir Stephen Valeriano Soliven, tsaka asawa niya, si Patricia Isabel Soliven. Oh, ito. Si Colonel Francis Cabugon, of course, ang ating regular Bong Belica, si Dato Maru Candao. Ba, si Dato. Dato Maru Candao. Good morning sa inyo. Batiin din natin. Si Mayor Rex. Mayor Rex, Gatchagan. Hindi. Bati naman si JB, bati tayo. Tsaka yung mga taga National Movement of Young Legislators, no, yung mga ito ba yung natin. meron to? Di ba sila? Active pa naman. Active. Ngayon, meron sila. Wala. NMYL. NMYL. Kagabi, nag-celebrate ng birthday ang National President na si Vice Mayor na ngayon, Marlon Alejandrino ng Valenzuela City. Sina Congressman na Dean Asisio. Si dating Mayor Jello na sa MMDA ngayon, Jello. At si dating konsyala Jong Hilario. Yan. Ng Makati. Yan. Sila, Si Jong. National, NMYL. National Movement of Young Legislators. Very active tong grupong to. Nakikinig sana. Salamat po. Batiin ko lang din si General Tony Matalag, nagmamonitor sa atin. Good morning, boss. Yes. At si retired General James Brillantes. Good morning po, boss. Mga nakikinig sa atin. Si Konsehal Grabador at saka si Attorney Raul Tolentino. Good morning sa inyo. Oo. At siyempre, mga nagmamonitor sa atin, yung iba na nagpo-post dyan sa Facebook na mga na-take down na at ginawa nyo ng private. Ang daming mga Facebook post ngayon. Ang problema lang, yung mga nagpo-post na yan, ang daming nakapag-save ng video nila. Marami. Tsaka, ang daming resibo. Ang daming resibo, no? Kompleto. Naglagay nga ng listahan eh. Kasi naging uso yan Kong Jonathan. Yes. Ano ba tawag dyan? Yung ganyan? Flex ba yan? Flex ba tawag dyan? Sumingat yung lifestyle. Vlogging. Nasikat. Ang tawag dyan, lifestyle vlogging. Yes. Sumikat yan dahil paano yung lifestyle vlogging na yan? Si Small Laude nagsimula niyan. Yung lifestyle. Yung pinapakita yung tour ng house tour, yung mga gamitan. Mga sasakyan. Ganun. Ewan ko, ba't bigla nag-click yung mga signature items, yung mga shopping, lifestyle. mga travels. Nagkaroon ng intersection ng yung mga the rich and famous at saka mga artista, mga ganong klase. So parang ang intention niyan lifestyle na ipakita mo kung ano Kim Kardashian ka. Yung mga ganon. Kim Kardashian. Sa 2 million votes. Hindi ko pa nagagawa yung kunan yung picture yung pagkain na kinakain. Hindi ko pa nagagawa yun. Hindi ba? Kasama din yun. Kasama yun. Pero unang-una, hindi mo talaga magagawa yun, Sick Boy, kasi nakain na natin. Ang bilis natin umubos. Mabilis tayo kumain Pero kasi may mga napuntahan na ako na kainan. Marami talagang tao gusto kumuha ng picture. Iba na ngayon, sir. Imbis na pagkain, bill reveal. Nakita mo ba yun? Magkano ba yung isang iba naman ang sinasabi mo, Pao. Ano yan? Ikaw, yung mga bill reveal mo, iba ang rini-reveal mo. Ano? Iba. Halatang ka. Bill reveal. Yung mga reveal mo, papagalitan ka. Papagalitan ka. Pero ako naman, ginawa ko rin yung nag-post ako ng mga pagkain. Pero ikaw nag-post ka naman. Pero para matulungan. Iba naman yun. Tourism yun Tourism yun. Para matulungan. Ibang klase vlogging. Tulad niya, itong kay Aling Normas Empanada sa San Juan. Yan. Nakakain na ni Sek Boying. Sarap na sarap. Ulitin mo. Aling Normas. Empanada ni Norma. Aling Norma Castros. Ikaw naman may Castros. Aling Norma Castros. Gusto ko yan. Special empanada. Aling Norma. Isa pa lang, meal na ito, meal na. Yan. Basta ready lang mo kami dito sa executive session. Maganda ang ginawa ni Presidente. Kasi ngayon, ibang klaseng vlogging ang ginawa niya. Lahat ng mga may sirang
kontrata, i-vlog nyo na. Unan nyo lahat yung mga yan doon sa inyo at lahat. Questionable lahat. Ay, yung mga lagi nating nakikita nila sa Boy, lalo sa Metro Manila. Yung mga ayos na sinisira. Yan, mga ganon. Yung mga questionable na ginagawa. Marami ba ganon yung ayos sinisira? Marami yun. Para na magastos sa pondo. Kasi hindi malaman kung saan gagamitin eh. No, Especially sa Metro Manila kasi wala ka na pwedeng pagawa rito eh. Ayun. So kahit na ayos ang tulay, ayos ang Sisirain nila. ang kalye. Actually dapat dito sa Metro Manila, yun yung dapat na merong harmonization ng local government activities, infrastructure saka national. Kasi dito nagkaroon ng kanya-kanya eh. At saka isang mahalaga, when the utilities dig up the roads, they should leave it better than what they saw. At their own expense. Lalong-lalo na Tama dito. yan sinabi mo. Sapagkat napapansin nyo kapag naghukay, itong mga water, pagdating doon, semento, tapos pag tinapalan, aspalto na lang. Tapos bako-bako. Hindi lang yun. I think in the case of Metro Manila, dahil nga dito nakakumpuni lahat, dapat ang MMDA kung pwede at saka Public Works ilabas nila yung talagang sitwasyon sa Metro Manila in terms of nasan yung mga utility nasan yung mga utility runs, nasan yung walang ganun kasi. Kaya nga kaya nga importante yun kasi dito magkakagulo ka talaga. Pero ito tanong Sen JB kung John at Sec Boying, pag naghukay itong utility na to, sino ba talaga ang mag-check niyan? Nagpe-permit? Hindi, una permitting local yan, di ba? For sure. Local yan. Local yan. Diba? Pero yung restoration, repair, at saka yung... Sino ang may hawak? Contractor. Hindi, pero sabihin, who checks on the contractor? Sino magsasabi, oy, mali ang ginawa nyo, kulang Local yan. yun. Dapat yung local. Local. Hindi sabihin, hindi, pag EDSA, hindi naman siguro. Sila nagbigay ng permit eh. Hindi sa EDSA sectioning. Hindi, meron din sa EDSA ng mga hinuhukay na utilities. Yun na nga, sectioning nga ginagawa nila dyan. Sino nga local yun. So, local government. Halimbawa, Quezon City area. Block by block yan. Block by block. So, dapat ang lokal na nag-check. Pag ginalaw mo isang lugar, dapat yung buong bloke ayusin mo. Ganun So, yun, ang final check doon, nasa local government unit. Kaya nga, dapat may coordination sila with the Public Works. Usually, halimbawa sa subway, ang coordination dyan, local, Public Works, at saka yung DOTR sa subway. Hindi, kaya talaga dapat i-empower ang LGU, no? Kasi kamuha na sa mga flood control, hindi naman sila kasama Super pala. empowered ang LGU. Diba? They have their own. Kaya nga sila hindi nagkakaintindihan dahil they have their own. Nagkakagulo-gulo sila doon. Yun ang nangyayari doon. And then at the same time, nagkakaroon ng programa. Halimbawa, dito pagdating sa flood control, there are certain areas na kailangan mo ng additional district engineering offices. Kasi malalaking areas. Hindi ba sapat sa iyo yung dami ng mga DE, yung mga gusto mo ba dagdagan? No. For example, dito sa Metro Manila, huge huge area ito. Ilan ang engineering office dito? Ilan? Dalawa lang yata eh. Ganun ba? Oh, yeah. So, dalawang DE lang ang namumuni dito. Kaya nga, that's what I'm trying to tell you. Kaya, there are certain areas that you will need more engineering districts para matignan mo talaga kung ano nangyayari. The other example, Maguindanao, mabuti na nahati ng Maguindanao. Dati yan, Maguindanao, it's such a huge area, dadalawa lang district engineer, ang district offices. Yung mga ganong klase, kailangan mo ng mas malaki, pero mas ito maayos. Tanong in the ideal situation, ideal world, ito naging mga local chief executive itong kasama natin at saka legislator. Ano ba dapat pag mag-i-implement ka ng infra sa isang locality? Ano ba dapat ang process flow? Dapat ba ang final say niyan or sa planning? Dapat ba LGU ba ang nangunguna? Dapat ba district congressman ba? Dapat ba senador ba? Ano ba yung nakikita yung ideal na dapat na flow diyan? Para mas maayos. Para mas maayos. May national plan eh. Dalawa yan. Matilong plan. DPWH pwede. Yes. Or else, let the private sector handle it. Private sector, ang contracting na wala ng DPW, ganun ba sinasabi? Yeah, paano yan? Special contract arrangement. Yes. Okay. Ibig sabihin mo, nakakasawa na yung mag-implement ng project, private sector na, parang ganun. Well, dapat dapat malaki na participation ng private sector in the transparency of the process para ma-involve talaga ang private sector. Pati sa quality control. Pero yung ba, ito tanong ko lang. Ikaw, naalala mo, Dodo.
Nakita mo naman kung paano gumawa ng building ng DPWH. Puro poste. Lalakarin mo ang koridor, magsasalubong kayo, Pare hindi poste. kayo pwedeng maglakad ng diretso pareho. Kung nasalubong ka ng koridor. Nakakano Tapos, kayo? bisa yuyuko ka pa para makatawid ka sa kabilang side. Si Sek naman Puro masyadong poste. ikaw naman Sek masyado kang mano eh. Pagpunta mo sa isang building na ginawa ng yung kotse, pataas ka sa parking, pataas. Kailangan umatras ka muna eh. Hindi ka makakaikot. Hindi ka makakaikot. Yan yung nangyayari Yan, sa immigration. Ang ganun. Immigration Ngayon, building. di pa tapos 12 years na making. Ganun ba? Oh. 12 years na ba yun? Oh. Akala ko kaumpisa lang yun. DPWH. Ganun ba? On Hindi the pa tapos? Ay, immigration grabe. building. Tapos mali pa ang no? Mali. Tsaka bago. Ano lang? Ano ba yung ginawa doon? Uwi ko lang ang kaya kupasok. Wigo lang. Uwi ko lang ba? Tapos hindi ka Sa pa pwede lane. matras. Kailangan abante ka lang. Hindi ka pwede umatras. Hindi, kagaya niyan. nakita ko yan. Hindi, kagaya niyan, yung buildings na workout. Sinong humahawak doon? Di dapat may Bureau of Buildings, etc. Saan yung mga infra Yung building? sinasabi ni Sek. May Bureau of Buildings sila sa DPWH. Pero yung director na yan ng Bureau of Buildings, ang dami hinahawakan yan. All over the place ilan lang sila. Yung ganun, kaya nga sinasabi ko, yung engineering districts na mga malalaking lugar, hati-hatiin nyo. Kasi multitasking din ng DPWH. Merong flood control, may roads and bridges, merong buildings. Vertical. Ang dami. Hindi, ito nga kaya mga sinasabi ni Sek Boy. May national program Gawin pa. na natin na, kumbaga, ang implementing, i-private sector mo na. Pwede naman yun. Private diba? sector na ngayon, ha? Hindi, sabihin, By the way. hindi, ibig sabihin, Implementation, private sector. Private sector. Pero yung katkong naman all the way, Oo. makakabwisit na. Yun. Kung diba? naiwan na lang na ponto talaga para sa project, less than 60% yata eh. Ganon? Ngayon? Ang grabe, no? May payo pala ako sa mga kasama natin sa media. Diba? Richard Gomez. This is the Richard kapag- Gomez. Ha? This is the Richard Gomez. Kapag may istorya kayo kay Congressman Richard Gomez, i-publish nyo na, wag nyo na hingiin yung side kasi pinopost Ayaw niya yung niya eh. number Ayaw nyo, niya. yung pangalan nyo, ayaw niya eh, di ba? Ayaw niyang sagutin yung mga issue. Di i-post nyo na one-sided. Diretso na. Diretso na. Do not get his side. Oh, do not get his side. Ranting. Bakit ba? Paano mo nag-umpisa yun yung kay Richard? May issue sa kanya yung, I think, Yung yung mayor. kalaban niya, yung Yung mayor, mayor. patakot. Ngayon, hinihingi ng iba-ibang media company yung kanyang side, Yung which panig is niya. standard. Yung Na flood control na nag-collapse. kapag Yes. hindi... Meron ba? Sa ilo. Meron ba? O sa district. Kapag hindi naman hiningi yung side niya, sasabihin niya, ito, ganito ako para apihin. Pag hiningi naman yung side niya, Nagagalit siya. ang tawag dyan, doxing. Ay, yung mga tawag ng sa millennial, sa internet. Anong Doxing. tawag? Doxing? Ano ibig Doxing. Ilalabas mo yung pangalan, address, private information. And alam ko sa National Privacy Law, mali yun, yung ginawa Bawal niya. yun. Diba? Kaya, sana may matapang na media na mag-file ng ethics case laban sa kanya. Ibig sabihin, wag kang masyadong balit sibuyas, di ba? Official case. Nasa gobyerno ka, pwede ka naman punahin, di ba? Entitled yun. Ikaw naman eh. Entitled yun. Wala Sure ka. namang illegal signature. Umalis ka na lang kung ayaw mong sagutin yung mga issue, di ba? May mga iba kasi doon na mga entitled. Halimbawa, ikaw chairman ka na isang committee, yayariin mo yung mga yung mga under mo. Yun. Ganon ang nangyayari. Problema yun. Problema talaga. Yung kay Richard lang, malaking problema na yun eh. Kasi, yung mayor ng Matagob, yung distrito niya, sinabi niya, gusto naman sana namin maayos kasi sayang tong pondon to. Tama naman yun. Tama naman. Ngayon, yung mga kasama natin sa media, tinatanong siya, ano bang side mo dito, sir? Meron ka bang masasabi? Nagalit. Siyempre, unang-una kalaban niya sa politika. Diba? Hindi naman doon pala, yun. At doon pala tinatanong yung project. Doon pala, pero doon pala yung papikon na yun. Nagalit Mga tao lahat yan. Napipikon lang. Ganun lang. Pero you Pero, have a good relationship with media. Oo. If you're honest about what you do. kailangan, tama. At saka wala ka namang ikakatakot. Kung wala ka namang Hindi, diba? nakikita ko ng media labas-pasok. Oo. Kinakausap ko sila. Ba't mo Meron ba ako tinatago? Wala. Lagi ka Dapat nga open lang. nakipag-usap. Gawin niyo ako. So, pwede ka naman hindi mag-reply pero yung ipopost mo yung detalye nila, which puts Ay, them at wag yun, risk. wag yun. Doxing nga yun eh. Doxing, yun ang tawag. Wag kang papalag. Ibig sabihin, ang media, na kasama natin yan na nagbabantay,
pag nagtanong yan, wag kang mainis. Kasi ang bottom line dyan, sila naman ay nagtatanong lamang. Kailangan sumagot kayo. At saka diba? nagagamit mo ginagamit, kung gusto mong ginagamit mo. Tapos diba? ngayon, pag tinatanong ka, ayaw mo. Wag. Pwede Kasi ba yun? unang-una sabi nga ni Sick Boy, ni Sen JB, ikaw, Kong Tao John. lahat yan. Kapwa-tao mo yan. Dapat open lang tayo. At saka Kapwa-tao ka. Yan. At 'di ba, Sick Boy, dapat transparent ka. Kasi kung wala ka naman ginagawang masama, ano naman yung Wag kang feeling, Diba? wag kang feeling entitled. Yan Para ang ka naman problema. yung mga lifestyle vlogger. Ano naman kasi may sila, may nakaraan. Pero ano naman, yung may Pero alam mo, you do pero not dapat open generalize lang tayo. everybody in media. Yes. May gusto mo awayin, di awayin mo. Pero Dapat open lang tayo sa kung sasabihin na kami sa media, lahat kami ganito. Oo, hindi pwede yun. Hindi Saka naman. magalang naman Kasama yung ho ibang kami ron. text eh. Kasama Inaalipusta. kasama ko dito, nagte-text kayo. Kung ano-ano sinasabi nyo sa amin, okay lang. Di ba? Pero hindi namin nilalabas Walang yung problema. pangalan Pwede nyo. naman sasabihin na kayo yan, di ba? Pero hindi din namin kayo pinakukulam. Game lang kami. Sport lang. Ganun Sport talaga lang. buhay Lalo na pag ikaw nasa gobyerno. Ay, oo, pag nasa gobyerno ka, dapat OPIC. Okay, magbe-break muna tayo. Ang oras po natin, alas 9:50 ng umaga. Okay. Grabe itong technical natin. Yung mga kanta mo naman, parang diniredy mo yung mamayang gabi namin. Si Pao ang rene-ready niya. Good morning, good morning. Ito po ang third segment po namin. Babalik po ang inyong programa, Executive Session. Ako po si Attorney Dodo Dulay. Kasama po natin, Congressman Jordan de la Cruz, Secretary Boy Rimulya, Senator J. Bercito, at paring Pao Gabino. Good morning, boys. Good morning. Good morning. Maganda yung oo. yung ginawa ng House ngayon. Oo. Nagkaroon sila ng People's Budget Review. Ano yun? Yung sinama nila yung mga NGO, lahat, etc. para magtingin. Pero ang suggestion ko lang dyan, there are certain things that you cannot just open to The people public, outside of your committee. Kasi there are certain things that have to be discussed on committee level na kayo-kayo lang yan. Pero, kaya nga, yung mga committee chairman dyan, lalo na dyan sa appropriations, use your mandate properly and responsibly. Sino ba chairman ngayon? Si Mika Swansing. Sayang ka. How old is she? She's, I think, 31, 32. Batang-bata. Batang-bata yan. But use your mandate properly. Lawyer. Para hindi ka makagulo. Kasi kung minsan, natataranta siya, kagaya nung ginanon siya ni Toby, tapos siya. Si Kong Toby, laging handa yun. Nag-aaral, assignment niya. Simple lang dapat ang sagot niya na I will check on that, Mr. Congressman. Your Honor, I will work that out and I'll show you after. Nagpanik siya kay Toby. Nagpanik siya doon. Bago pala. Ibig sabihin, hindi naman lahat ng iba to sa'yo. Dapat sagutin mo kagad. Kailangan isipin mo din. Ang pinakamagaling na Provide you the information as soon as possible. Yes, ayun. yan. Paano nila? Makita natin paano. Paano sasabihin mo? Yan mga ganyan na magagaling na mga yung mga veterano. Veterano. Ito, sagot veterano. I will provide you the information at the soonest possible. Yun. Yan, memorize yun na ho yun, ha? Para alam nila kung ano sasabihin nyo. Hindi, tsaka kalimawa dyan sa committee, mga regulatory committees at saka that's a very good question, Your Honor. But I will not answer you today. I will answer tomorrow. Hindi, sinasabi ni Sec. We will provide you that answer. The information at para lusot na yun. Panahon na yun. Kung oras na yun. Paano sagutin siya? We will provide you with the document. Ayun. In the soonest possible time. Document secretary is directed. Yan. Kita mo, yan ang style. Yan ang style. Ngayon, kung nag-insist pa siya, nang-inis pa siya. Kunyari, gusto pa ni Kong Toby, point of order yun. Ayun. Sige, yari siya doon. So, dapat, kumbaga, umpisa pa lang naman pagbigyan natin si Congresswoman Swansea. Hindi, maayos naman siya. Medyo matututo rin yan. Gamitin mo ng mabuti yung iyong pagka-chairman mo. Yan. Total, nandyan sa tabi mo si Senior Vice Chairman, Abed Garcia.
Sa tabi ba niya? Si Siya. Kong Abet? Si Kong Abet? Abet, si Abet. Andiyan naman pala si Kong Abet. Hindi lang magsasalita lalo yun. Hindi nagsasalita yun. Hindi Kong Abet, good morning, boss. Good morning. Magaling to. Si Kong Abet, kaibigan natin yan. Si Kong Kong Abet, Toby, ganun talaga din yun. Maverick yun. Okay din naman si Kong Toby. Ganyan Tama talaga. naman yun. Alam nyo, Tama naman yun. Tama rin yun. hindi ho natin mapupulaan yung mga ganyan sapagkat Hindi, demokrasya importante po yan. tayo That's part of parliamentary Appreciate discourse. people like that in Congress. Importante yun. Dapat may ganun. Ikaw, Sekboy, hindi ka, ikaw gusto mo nga yung mga ganun, di ba? Oo, Nasasagot mo oo, naman oo. Kaya mo sabihin, at maganda yun dahil pinakikita lang, alam nila yung proseso. At Or hindi rules, ka di ba? Richard Gomez. Ay, hindi, ka Richard hindi. Gomez. Always looking forward to a good debate. Yan. Kita nyo na. Yan ang Nakita mo na. importante Pao, dyan. nakita mo na? Hindi, basta one-sided lahat pagdating sa kanya. One-sided. I-publish nyo agad. I-publish nyo agad. Yan! Pagbigyan mo muna. Ikaw ba, meron ka bang picture ng kabrief ka? Wala. Ha? Wala ka naman picture ng kabrief, di ba? O, wag. Kaya mo na yun. Nakalampin. May password. May password. Bati May muna password. tayo. Bati tayo sa ating mga nakikinig. Nagmamonitor sa ating DCRH Facebook page. Si Ma'am Marla Vergara from Bigan City. Oy. Good morning, Ma'am. Bigan. Si Jopel Donato Real, si Beng Celeste, Raul Destacamento, si Ersab Andal, si Johnny Sereño, si Loy Hermoso, Lily Wibar, Sammy Lastra, Lily Wibar. Bianca Silvana, o si Lea Davila, lagi nag-monitor sa atin. Si Glenn Ong, lagi nag-monitor sa atin. Michael Villegas, Carl Mendoza, Belen Ledesma, Provencio Pablico, Nicolas Cocalis, Sunny Sampot, Marvin Marcades, Saipan. Layo ang inaabot Ito natin. si Dr. Joey Laceda ng Olongapo. Ito yung grupo ng GW. May grupo kayo. Anong GW yan? Ito to. Anong grupo yung GW na yan? Mayroon silang grupong GW. Oo. General Ed Alan Ocobo ba? Ano ba si General Ocobo? Ano ba si General Ocobo? Magaling yan. Ano ba si General Ocobo? Ay, siya ang ngayon, Deputy Chief for Operations ng Philippine National Police. Number 3. Number 3 person. Hindi, wala mga number. Magaling yan. Hindi. Kaya General Alan Ocobo. Ang pipitagang membro ng, alam ko, galing si General Ocobo, Kalingay area ba? O no? Tiga Baguio area to. General Vincent Calanoga, General Hidalgo, at si General Bong Geronimo. Good morning. Good morning po sa inyo mga boss. Mga boss ko yan. Marami nakikinig, Ito mga kasama ko rin sa PWD Group, si LJ Ilagan, tsaka si Boss Hadlock Halyorina. Hello po. Morning po. Oo, ang galing. Yan. At saka bago lang ako, sorry pupuntuhan ko lang to sapagkat ang dami na pong nagte-text po sa amin na kailangan ko lang pong ulit-ulitin lang sapagkat eto na naman po, ang isang OFW po ito na umiiyak na naman po sapagkat yung kanya pong binili na pinag-ipunan na condominium na naman. Meron na naman ganyan? Ito sa Cebu naman to, Cebu. Cebu naman. Ang ibinigay na po ng ating OFW na to ay 900,000 pesos po. Sinong developer niyan, IG? Wag na natin banggitin pero Banggitin na natin. pero ito lang sasabihin ko. Yung itong developer na to, ang base nito nasa Minglanilla daw, Minglanilla, Cebu. Minglanilla. Ito lang po, Secretary sino bang Ping Aliling. Sir, ito po, nakikiusap po kami sa inyo. Sana po maglabas na po ang DSUD ng isang polisiya na yung pong mga ating OFW na nag-pre-selling po na developer, yung pong pinangako nila na project, dapat po tapusin at i-deliver. Ito daw ang project na to, sa Cebu, ang nangyari dito, nagbigay ng 900,000 since 2021. Pagdating ho nila sa lugar, ni isang semento, wala, hollow block, wala pa. Ano yun na ninyo yan? Developer na yan. Kastiguhin nyo na yan. Tanggalin nyo na yan. Letter, wag natin banggitin, pero letter A ang umpisa. Letter A. Ito lang po, sir. Ito lang po. Bagitin mo na. Ang dali lang po na gawin yan. Binanggit, di ba natakot Ito naman, babase naman po sa reklamo po. Bigyan natin kay Azela Properties. Yan. Ibigay natin kay
Secretary Aliling yan. Bigay mo sa akin dahil ako'y... Ito, tayong author ng Department of Human Settlements. Kailangan... So, pwede natin. Ito, Sen JB, ikaw naman ang... Mabuti minomonitor ni Sen Buti na JB yan. lang, Kasi may importante Sen yan. JB. Dalawa, ang magandang minomonitor ni Sen JB. Yung universal healthcare, pang-implementation, at saka yung housing. Ito, tanong ko, Sen JB. Hindi ba nasa poder naman at kaya naman ng DSUD Sustain na maglabas nagkaroon na ng isang policy na kapag ikaw gusto mong mag-pre-selling, una, dapat yung iyong ipapadevelop malinaw sa kontrata kung kailan mo i-deliver. Kasi ang kontrata ngayon ng mga developer, pag nakita nyo, pasensya na, nakalagay doon maybe delivered to you around ganon. Yun lang nakalagay. Kung meron man silang o kung meron man silang kontrata na hindi mo mababasa yung ganun kaliliit. Napakaliit. Sadyang hindi mo mababasa. Hindi, alam niyo po, naaawa lang po kami. Hindi, mali yan. Mali dapat talaga. yan na talaga. Kasi kawawa naman, pinag-ipunan ng Tirahin dapat ng Secretary, meron ka naman dyan magaling na USEC for legal. Tirahin mo na yan. Hindi, nakakaawa lang yung ating mga kababayan sapagkat siyempre po, pinaghirapan po yung kanilang pera, OFW po itong mga ito, nagbigay po sila ng pondo, tapos 3 taon po inipon itong ibibigay, inaasahan po nila na sa kontrata nakalagay doon na dapat sabi magdi-deliver mo pagkatapos ng 3 taon. Pagdating doon wala pa lupa pa rin. Ang tanong, mga developers ba merong bonds, merong dyan? Walang yun. Hindi, kaya nga, dapat malaman din natin yun para maintindihan natin. Tapos pag magdemanda ka pa, abutin ka pa ng Pasko. Yun na nga, para maintindihan natin, baka meron pwedeng counter dyan, baka meron fund or something na pwedeng puntahan ng mga tao. Pwede itong issue sa ombudsman, sa totoo lang. Kasi biro mo, yung mga ganito, undue benefit itong binibigay mo sa mga developer. Tama yun. Ang napag-uusapan natin ng OFW, ito naman pakiusap lang kay Secretary Kakdak. Yung i-simplify po ninyo yung inyong mga requirements. Halimbawa, pati yung mga nasa labas, yung mga DMW officers na labas na tumitingin ng mga kontrata, maging flexible kayo at maging ayusin ninyo yung pagtingin ninyo. Halimbawa, meron akong isa. Ito, very specific. Nakakuha siya ng job offer. Galing na sa UK. Okay. Nakakuha siya ng job offer from a prestigious company, auditing and accounting company. Na publicly listed. Magagaling yung mga Pilipino na yan. Magagaling yung mga yan. Ngayon, binigyan na siya ng job offer, nandun na lahat, nakalagay na lahat. Abay, hindi mabigay-bigay yung kanyang OEC kasi kailangan daw yung kontrata. Sabi nung tao, sir, pagdating ko dyan, saka ako magkukontrata, meron na nga akong job offer, ito na yun Wala pa. Yung OEC, hanggang ngayon. Kasi ang usapan dyan, kapag inoperang ka, tanggapin mo muna, saka pupunta ka ron, saka yung gagawin yung kontrata. Doon ka magkukontrata. Ang ibig sabihin mo lang naman, Kong Jonat, yung ating mga Pilipino na malinaw na lehitimo po yung kanilang employer. Huwag niyo na pong pahirapan. Ano ba na may OEC? Kaya hindi siya mabigyan ng visa kasi wala daw OEC. Sino to? Pero alam mo ito suggestion ko. Tawagan mo lang dyan, walang iba, si Sec Hans Kakdak. Ipaalam mo lang sa kanya. Mabilis kumilos yan. Sinabi ko na sa kanya. Si Sec Hans. Ituturo niya. Nandun yata. Baka nasa Africa. Baka na-hostage na ng Houthi. Baka na-hostage ng Houthi si Sec. Mabilis naman. Mabilis naman ng kumilos si Sec Hans. Tinawagan ko na rin si Sec. Di ba dati trabaho niya yung hinahabol mo? Nung bata pa tayo. Hindi magaling si Sec Hans. Deputy galing Hans. Magaling. Pero gusto mo gusto mo palitan siya, di ba? Ikaw, never ko in-ambition yun. Never. Anyway, tinext ko na siya at saka si Yusek Bernie Olalia. So, nag-respond. Mabilis din nung action yun. Nag-respond. They responded properly. But I just wanted to say this kasi yung mga nasa labas, tignan ninyo na mabuti. Kung mayroon ng job offer, ibig sabihin totoo na yun. Hindi, ibig sabihin lang, alam mo, problema talaga yan kung Jonathan. Dapat lang talaga magkaroon ng ibang linya yung ating mga kababayan na alam natin na non-employers reputable employers, bilisan na. Bilisan yun yan. Hindi pwede natin sila ipantay doon sa ibang mga workers. Na hindi nyo kakilala. Hindi, na ordinaryong iba na. Ibig sabihin kasi may mga
marami tayong Pilipino na kunyari, anak ni Sek Boying or anak mo o anak ni Sen JB nakapag-aral sa abroad. Di ba? Tapos nagkaroon ng job offer. Iba yung mas mabilis sapagkat nandun na ho sila, meron na ho talaga. Baka mawala pa yun. Sayang yung opportunity. Dapat yung mga ganong klase medyo magkaroon lang ng ibang track lang. Yes. Pero alam mo, isa bang tungkol sa OFW, pasensya na, kailangan natin pag-usapan to. Hindi, importante yan. Napakaganda po ng ginawa ng DMW ngayon na yung minimum wage ng ating mga household workers, home workers natin, tinaasa. Napakaganda po niyan. At siguro ba pag-aralan po natin, baka kailangan pa pong mas itaas ninyo. Kasi ang ginawa dito sa ating mga house workers, $500 na ngayon. Anywhere. Lahat. Standard. Minimum $500. Pero wala pa rin yun. Baka maganda, it's a good start. Pero baka dapat to dapat taas pa po. $800 at least. Hindi, pero yun kasi free everything Free everything yun. Biski na. Dapat $800 yan. Itaas pa. Pag-aralan na itaas. Pag-aralan nyo na. Mga ibang bansa daw, nagre-reklamo. Alam niyo kung nagre-reklamo sila, wag naman natin padala. Oo, wag na tayo magpadala doon. Kasi ang mas importante po yung ating mga kababayan, ang ating mga Filipino workers. Sila, yung kanilang... ang dapat i-demand rin nila dyan, uniform. Yes. Uniform. Ibig sabihin, ano yan? Anong uniform? Uniform. Working uniform. Working uniform. Ako nga, alam mo, kasama yun. Dapat provided yun. Kasama sa package. May naman, may standard dyan, pagkain, pero uniform nga, kasama yan. Para mabigyan mo ng sapat naman na proteksyon. At saka dignity. Respeto. Kung ayaw po ng mga bansa na tanggapin yung ating dagdag, wag daw kayo magpadala. Tama. Kasi mas kawawa po yung, alam mo sa totoo lang, ito Sen JB, Sek Boying, kung John at Parimpaw, doon po sa industriya po ng labor, ang pinakamalaki yung nagiging problema naman natin nandiyan sa mga home workers. Yun ang pinakamalaking problema. 80% po. Kasi wala na They're considered unskilled workers. Unskilled at nakatago. Yun ang medyo mabigat. Nakatago, nasa bahay. So, napakili po. 80% po. Prone to abuse. 80% po ng problema natin sa overseas employment nanggagaling po sa mga home workers. Kaya kung ayaw po nila, wala akong problema. Wag na doon. Dito lang, problema na nga yung home workers din. Dito lang. Kung nandun pa sa labas, mas mahirap. May mga bansa naman na maganda. Maganda, yes. Ay, marami. Korea. Marami. Hong Kong. At sa totoo lang, yung mga dapat na masama ang record, wag na. Mga sa Middle East, dapat yun ang talagang... Hindi naman, marami din mas sa Middle East maganda. Marami sa Middle East maganda. Ang punto lang ho dito, dapat po ang pangunahing yung proteksyon ng ating mga manggagawa. Una dapat po yung benepisyo at proteksyon para sa ating mga manggagawa. Kababayan. Di ba? Yung muna dapat. Meron nga akong kaibigan na nagtayo ng manpower service sa New York. Home worker ang kanyang concentration. Baka Sean Connery dati ang kanyang mga hindi, alam mo, malaki. At saka, hindi lang swerte, talagang dapat ganun. Sapagkat sa totoo lang po, all over the world po, ang hinahanap po ng mga employer, mga Pilipino. Magaling ang Pilipino. Maayos, masinop, mabilis matuto. Sa lahat ng skills, multilingual. Hindi lang home workers. Napakagaling ho ng ating mga kababayan sa abroad. Talaga sought after pa rin. Saludo po kami sa inyo. Napakahirap po ng buhay ng OFW. Yung pong mga pamilya po dito. Sana po wag niyo pong kalimutan ang sakripisyo ng inyong magulang, ng inyong kapatid, sapagkat napakahirap po na malayo sa pamilya at magtrabaho po sa abroad. Hindi po madali. On our own. Kailangan ayusin natin. Dapat supportahan sila. Lalo na sa oras sa pangangailangan nila. Kaya ngayon dito sa DMW, tinataasan natin yung halimbawa, Legal Assistance Fund. Kasi sinasabi natin, bagong bayanin natin mga OFW. Pero dapat, pag sila yung nagka-problema, dapat ramdam nila, ang gobyerno nandyan. Tama. Dapat na maramdaman na. Hindi yung madalas kasi, kung huli na, kaya nahahatulan, natutulungan sila, yung talo na. Kaya dapat umpisa pa lang. Umpisa pa lang dapat. Para maramdaman din. Kaya yan at iba ba mga bagay pag-uusapan po namin. Pag po kayo mawawala sapagkat kailangan na naman po namin kumita. Kumita muna yung itong program. Aming advertisement. Ang aming advertisement. Ang oras po natin, alas 10:14 ng umaga.
Good morning, Pilipinas. Ito na po, last segment na po namin. Naku, wag ko kayong bibitiw. Marami pang medyo matataba at ma-spicy. Matindi. Matindi. Amin dito. Ako po si Atty. Dodo Dulay. Dito pa rin po, walang iba. Senator J.B. Ejercito, Secretary Boying Remulla, Congressman John Tenler Cruz at Pari Pao Cavino. Good morning, boys. Pakilala mo. Pakilala mo. Dodo po ito. IG. Good morning po. Ito lang, gusto ko lang kasi si Presidente mismo, nakikita natin, si Presidente Marcos, nag-iikot. At isa nga pinuntahan niya, itong nakaraang linggo, ay yung power plant diyan sa Siquijor. At ito, natuldukan na inayos na po ng ating Pangulo at nagkaroon na ng usapan na kanselado na yung permit nila. Yung franchise nila at magkaroon na ng non-exclusive bago at saka non-exclusive na. Ano ho ibig sabihin nito? Kapag may pumasok na po na iba at yung competing marketplace, di ba? Magkakaroon na po ng solusyon yung problema ng Siquijor, isla ng Siquijor na araw-araw na ginawa ng Diyos. 5 hanggang 15 oras po yung brownout. Parang ang exception may kuryente tayo. Yun ang exception. Hindi, nangyari rin sa Mindoro yan. Oo. Ganun ba? Yes. Sa Mindoro still has the same problem. Wala pa rin silang baseload plant. Up to now. Bakit nga ba? Wala silang baseload. Problema? Islands. Alcusi ang dyan. Mga islands. Yung dati. Yes. Secretary of Energy siya, tigisan siya. Andyan ang negosyo niya. Pero ba't ganon? Walang kuryente, no? Ayusin nila. Naghihintay kasi sila ng submarine cable galing sa mainland. Yun ang problema. Wag na kayo maghintay. Diyan sa Siquijor naman, ito naman dapat tuldukan na ni Administrator Nani Almeda yung sitwasyon niya. Tinuldukan na. Kaya ibig sabihin ko, magdala na siya ng talagang totoo. Pero Mindoro, dapat pag-aralan ni Nani. Mindoro. Yung dalawa kasi yan Ano problema sa Mindoro? Walang baseload. Tama yun. Walang baseload. Tama yun. Ano ba yung baseload? Isa yung baseload. Baseload, yung 24/7. 100 megawatts Na na 24/7. planta na pwede mag 24/7, pwede mag-industry. Yes. Nagbibigay ng kuryente 24/7. Na pwedeng hugutan diesel generator, genset lang ginagamit sa... Hindi pwede yun. Pag baseload ba, ano ba dapat more or less ang type ng Ewan ko lang, ilang kilowatts. power plant mo? Anong ilang coal-fired megawatts. mga ganun? Coal-fired dapat. Coal-fired. Hindi naman, hindi na LPG. gas-fired. LPG. LNG. Pwede yun. Pero yung makapaggagawa ng kuryente, Yes. 24/7. Yes. At saka baseload. Mahal ang diesel. Mahal talaga diesel. Ay, nako, talagang... Dapat yan, kung di coal, yung clean coal. Hindi, kung very, very efficient, Yes. mahal pa rin ang diesel. Pero efficient at least. Ayun. Pero tanong ko, bakit hanggang ngayon hindi pa natin napapasok ang nuclear? Pwede ba nuclear? Hindi nga, nung nawala kasi ang National Power Corporation, ang Kanya-kanya na ang nangyari sa investment generation. sa power, private sector na lang. Bawal na gobyerno. Bawal ang gobyerno mag-invest. Yan ang problema dyan. Bakit nagkaganon? Yun ang Epira. law. Ay, Yan ang Epira. Ako, laki. Yan ang produkto ni Fidel Ramos. Yan. Yan ang ipinamana. Tas na Ramos. Ipinamana ni Ramos. Ibinenta niya. Ha? Binenta ba niya? Sa private sector lahat. Mga power Lahat plants. ng power Sa plants. gobyerno. Lahat ng napocor power plants. Ganun ba? Yan ang problema. Corazon, Ang binenta dami niya. na benta, no? Sigboying. Ang ibig sabihin nito ngayon, Petron, di ba si JB, ang ibig sabihin napocor. pag yung ganyan privatized na, hindi na pwede makialam ang gobyerno. Hindi na. Wala na. Ang titulo. Paano trabaho ng Kailangan gobyerno? i-amend nila Epira law. Oo. Dapat yung Small Power Utilities Group. Okay. Yung island group chains natin, Oo. dapat yan, i-open yan sa government investment. Yes. Tsaka open access na lahat. Pwede lahat mag-invest. Wala na mga regulatory limits. Wala. Hindi naman. There should be supervision. Easier access for all easier players. access for all Competition players. talaga doon. Competition na, no? Para baka... Pero ito ang tanong dyan Hindi ba ang nagiging balakid pagdating sa mga power generation? Marami mga power plants, mga private power companies, ang binabantay nila muna kita siyempre, di ba? Siyempre. Pag nabubutay sa isla, Ano yan ano yung kikitain? May formula naman lahat yan long-term Oo. investment yan Meron naman. So, kailan ba recoverable ang investment? Oh. Yun lang naman ang tinatanong dyan At saka pwede naman sila mag-renewable, di ba? Dalawang agencies ang pwedeng maging proactive dyan. Sino? Siyempre, Department of Energy. Okay. Para maging maliwanag, yung allocation pati kung saan ka pupunta. Kasama na dyan yung NIA, yung kinanani. Administrator Almed. And then of course ARC. NEA. Iba Yung Small Power Utilities Group dapat ma-empower din magtayo ng planta.
Ano ba yung mga small power utility? Yan yung mga island. So Department of Mga Energy, missionary, spot ano? na yan, Oo. dapat anuhin na yan. Yup, Yung iayos mga nila. maliliit Iayos na nila. mga power sources, Yes. parang hydro, mini hydro, yung mga ganun ba? Oh, lahat. Tsaka sa tsaka sa island, mga Oo nga, usually, dapat i-open Mga nila yun, di ba? missionary. missionary, tama, missionary route. Alam mo, totoo lang, ang daming gusto pumasok, kaya lang nahihirapan. And then the ERC. Ha? They have to simplify their ways. At Oh. the same time, tignan nila yung kanilang rate basing, etc. at lahat. Kasi ang ERC naging capture na rin yan. Ha? Of course. It's been captured. Isipin mo, Regulatory capture. Regulatory ang nangyayari dyan sa ERC, nagbibigay sila Oh. ng provisional authority na Oh. nagiging permanente na. Permanent na yung Pero- provision authority. Saka na nila ayusin. Ayun. Pero ako ay agree, unang-una yung kay Sec Boying. Oo. Itong IPIRA, unang-una dapat Ayusin. amendahan. Kasi Amendahan. talagang very disadvantageous. To No? the government. To the government. And To the Filipino people. To the people. Una, maganda yung sinabi niya, i-privatize para mas maging efficient, gumanda serbisyo. Eh, yun yung nangyayari. Problema, buo. Lahat ng napukursana, inag-iwan ng stake ang government para may say pa rin tayo. Oo, nawala eh, no? Nawala ang Asset. participation. ng Kaya, government. Oo. itong power lines natin. Okay. Sino na may hawak niyan? NGCP. Oh, NGCP. Sino gagawa ngayon ng submarine cables? Oo. Dapat NGCP yan. Oo, pero hindi nila ginagawa. Hindi ginagawa. Ayun. No. Kumita Kung lang. government yan, siyempre sila Oo. maglalagay, di ba? Pero, Oo. ayan, kasama sa Energy Development Plan ng Pilipinas dati yan. Oo. Pati yung binenta ni Ramos panahon na yun. NGCP. Nawala. Kasama ba yan sa EPIRA? Binenta? Nawala na ng ating Energy Development Plan. Ganun ba? Kasi hindi na tayo pwede makialam eh. Puro private Hindi na tayo sector pwede na lang. mag-invest eh. Oh. So in a sense, we are at the mercy of the private sector. Of course. Ngayon, Oh. pati yung pagdidesisyon tungkol yan sa ganyan. Halimbawa, is it better to have your main lines Oh. from the mainland o kaya maglagay ka na sa island mismo? Oo. Yun Depende. ang- Depende. yun ang Pag-aaralan sitwasyon yun, di ba? eh. Pag-aaralan Baka mas yan, mabuti oo. nandun ka na sa island eh. Depende Doon ka kasi. na mismo. Halimbawa, Palawan. Saan manggagaling ang ano mo? Pero kung ang ako gener- naman, kung Jonat, power provider ako, maglalagay ako sa isla, pero dahil hindi sapat yung bibili ng kuryente ko, dapat may pagkakapatan ako, ibenta rin. That's where yung no. aking, That's where the ERC will production, come in. diba? Oh. That's where the ERC and the Department of Energy will come in. Kasi i-harmonize nila yan. Oh. Kasi pwede kang magkaroon ng rate basing over a period na mako-cover mo yung expenses mo. Meron Ayun. naman ganun eh. Ano? Pwede Pero, pala yun. Ano? Pwede mong gawin yun. Pero una-una kailangan makorek. I-amendahan ng IPIRA. Yes. Ayun. Pero ba may move Kasi- ang may move ang Hindi, dapat Congress nga ngayon? yun. Matagal Kasi na 20 sina years JB na eh. nung pa eh. Hindi, una-una, Oh. ang nangyari kasi yun, gaya Tamsek Boy, parang binenta natin lahat na wala ng control Ang at say, government. ang government. Dapat ang ginawa natin, Oh. I would agree, dapat nag-PPP tayo. Oo. No? Ginamit natin yung expertise, yung efficiency ng private sector, pero yung government assets should remain with government para hawak pa rin natin. Pero may bill ba tayo yung ngayon assets. nakapending for the amendment ng IPIRA? Matagal na yan. Matagal na, pero hindi na dapat refile na, i-prioritize. refile na. Kaya nga there are Oh. people who are advocating na yung NGCP, bilihin na ng Maharlika Fund ulit. Dapat yung Maharlika Fund, yung Kasi stake. kalokohan na eh. Mahal eh. Mahal sigurado. Hindi, di Maharlika and NGCP, they have come to Dapat terms on a 17% participation ang Maharlika. But at the same time, yung nga sinasabi natin, i-amend na yung ano na yan para magkaroon na strategic assets ang government. Dapat naman, di ba? Oh, wala tayo Because that's Wala also part of national security. Precisely. Wala na nga eh. Everything for the private sector. Ganun. Ang California ba, ganun ba? Kaya nga nagkagulang California, yan yung Enron eh. That is the Enron model. Kaya baguhin na natin yan. Pero bago tayo magtapos, Ay! konti lang lalalabi. Hingi lang tayo ng konting update kay Secretary Boying Rimulya kung meron tungkol dito sa issue ng ating missing sa ngayon. Inaantay ito mga kababayan. Si Boying, ano bang latest dyan? The most difficult part of it is the diving operations. Diving, okay. Kasi nga, we have a team of 111 people with 47 divers. Diving, diving all the time. Na different quadrants. May mga areas tayong inassign. Ang dumi ng tubig. Ganun ba? Walang visibility. Matagal na kasi ito eh. Matagal Ang na baba ng oxygen level. Okay. Tapos sobrang dumi. Oo. Kahit naka-wetsuit sila, Oo. tumatalab pa rin yung ano. Hindi nga. Yung dumi. Hindi nga. Nagkakaroon sila ng skin irritation. Rashes, mga rashes. Tsaka din, nagkaka-infections. Ganun? Oo. Dami siguro. Mahirap pala, no? Ito, literally. Oo. Taal Lake is full of shit. Oo.
Ganon. Literally. Kasi Buti sa na dami mabuhay pa fish ang mga din. isda doon. Hindi, halos Laguna, di ba yun? So that's the challenge that you are facing now. Challenge yan. Oo. Ano, it's just a wake-up call to the Filipino people. Wake-up call to all the LGUs around it. Yan. Kawawa naman kayo sa lawa. Buhayin nyo naman. Buhayin nyo. Huwag nyo nang papatayin. Pero kahit ganito, tuloy-tuloy pa rin ang inyong operations Of dyan course, tuloy-tuloy ang operation. sa Talay, ano? Hindi, nag-issue na nga. We have ng- recovered out of 400 out of Items. almost 400 items, Oo. 340 of them would be human bones. Ngayon, ang dami. Yung animal bones, konti lang. Yeah. konti lang. At saka Oh. meron na-recover yata doon na mayroon pang may pabigat, nakatali. Marami pabigat yun. That's the normal way of sinking things there. Lagi may dalawang sakong buhangin na kasama yung pinalulubog na tao. Ganun. Oo, pabigat. Yung nilulubog na tao. Parang pang babiga. Wait. Very difficult. You know, 15,000 lumens can only bring you 1 meter closer. Ganun. Kasi wala talagang visibility sa Yung dumi ng liwanag, tubig. kahit anong liwanag Sa dumi ng tubig. Tsaka walang Oo. oxygen walang ilaw nakaka-penetrate after 200 feet. Wala. Ganong So kahit kadumi. anong lakas ng kadumi. ilaw mo, talagang 1 meter lang ang kaya sa dumi. Sa dumi. Tapos lulubog ka pa siguro. Nahirap, ano? Hirap. Mabigat. Pero medyo... Pero bilib ako sa mga diver ng Coast Guard. Maraming salamat po. At tuloy-tuloy natin ang trabaho natin. But at the same time, in the case of missing sa Bungero, I understand na, tama ba, Sek? Did you issue a lookout order already? Yes, all the suspects mentioned. Ayun, Pero wag na natin banggit. Basta meron lahat. Meron lookout. Pero ano ba yung lookout nito? Ano ba yung next dyan? Di ba may preventive na after? No? Pwede naman yung preventive HDO. Hindi, yung HDO when may mga level. Once you file the case. May level. Okay. So yan po ang latest galing sa ating Secretary of Justice. Pero naku, kulang na oras. Lumampas na nga tayo. Kailangan na tayo magpaalam at kami po ay magla-lunch na. Doon At kung kayo hindi nyo sa- pa alam kung saan magla-lunch, hindi po kayo imbitado. Doon tayo sa mga basic. Back to basics lang ho Back kami. to basics tayo. Oo, para wala tayong wala naman tayong ipapakita ang resibo. Oo, wala. Kasi mura lang ho yung kakainan namin. Bill, Kaya bill. kain na tayo, gutom na tayo. Pao. Magpaalam ka na muna, Kong Jonat. Maraming salamat po. Ito inyong kaibigan, Jonathan de la Cruz. Sa mapagpalang araw sa atin lahat. Ako naman po si Paolo Capino. Happy weekend po sa inyong lahat. JBers, ito po, mabuhay. Ito po si Boy Remulla. See you next week. Ngayon. Yeah. At ako naman po si Atty. Dodo Dulay. Salamat po sa inyo magsama sa amin sa executive session. Sa ngalan po ng aming mga kasama dito, si Ambassador Ted Boy Locsin at si Paring Eda Bier. This executive session is now adjourned. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino! Thank you, Pete.